So, while I'm staring this picture, I would like to give my opinion on this picture. Did you see the painting at the back? At the back of their picture, at the wall, did you see that? That was their father. Yan po ay na-impeach dahil sa corruption. So, kaya nag-people power yung mga tao sa sobrang hirap. Alam nyo guys, yung story ng father niya, yan po yung na-impeach sa corruption. Kaya nag-people power yung mga tao. Sa sobrang hirap ng mga tao noon. Kaya napilitan silang nag-abroad. Kaya napilitan mag-abroad yung mga Pilipino. Ang nangyari ay nag-people power dahil supposedly 6 years lang talaga yung termino ng president dahil sa greediness ng pamilyang ito ay ayaw bumaba. Umabot ng 21 years sa kanyang trono. Sa loob ng 21 years na pag-aabuso sa pamilyang ito, sawang-sawa na yung taong bayan sa sobrang hirap ng bansa, kaya nag-people power na. Alam nyo guys, no, hindi naman mag-people power kung maganda naman yung ginagawa ng pamilyang ito. Remember that, hindi mag-people power yung mga tao kung maganda ang ginagawa ng pamilyang ito. Yun ang tandaan ninyo. Pero ngayon, naibalik naman natin at sa sobrang mahal ng mga bilihin, pati sibuyas 800 na, bigas 60 pesos na yung meron pa siyang pangako ng tag 20 na lang, dapat ngayon mag-people power na. Kasi di natin paabutin pa ng 6 years kasi ang pag-aabuso nila ay sa dugo na talaga ng pamilyang ito guys. So sa katangahan ng mga Pilipino ay binalik pa rin ang dating diktador sa totoo lang. Mas worse pa to sa father niya sa totoo lang Ang father worse, ang anak worse, yung grandson pinaka-worse na siguro. Yun ang nangyari dito. Isipin nyo guys nagmamahalan lahat at walang ginawang maganda sa loob ng magdadalawang taon. Walang pandemic, ang ganda ng economics natin, ang laki ng kita ng taxes natin sa government, yung kita nila trillion of money ang natatanggap ng ating government. Ngayon, nangungutang pa, He received billion of dollars from the US, which is Duterte could not receive any amount of money during his term from the US. Kasi nga, kalaban niya yung US. Pero, tingnan ninyo ang bansa natin. Ang daming nagawa ni Duterte. Over 100 infrastructure yung nagawa ni Duterte. At isa na yan, yung pinakamahabang bridge. Tingnan ninyo, ang ganda. Palakpakan tayo sa ginawa ng Duterte administration. So dito pa lang guys, kitang-kita yung corruption ng ating government. Dapat umaksyon na tayo dito, Paano na yung bansa natin nakatanggap ng billion of dollars? Ilan yun? 4 billion dollars. Kung marunong kayo mag-total, kung hindi kayo bobo sa mathematics, i-total niyo yung 4 billion dollars. Ilan yun? At na-distribute ba yun ng maayos sa mga Pilipino? For the fun? For the livelihood? Para hindi tayo maghirap at hindi tayo ma-shortage ng mga necessity needs natin? At ngayon, nagmamahalan na lahat? At paabutin pa natin ng 6 years, paano na kung may trahedya na mangyari sa bansa natin? Kung may krisis, kung may surge, paano na? Babangon pa ba ang bansa natin sa mga taong ito na matagal na at may history na sa kasaysayan ng Pilipinas ang nangyari sa Pilipinas? Kaya nga na-impeach yung father nila dahil sa kahirapan at korupsyon. So walang tigil ang korupsyon guys, walang tigil. Nakakaawa yung mga Pilipino ngayon at iwan ko nga, pinagpatuloy pa rin nila yung katangahan, yung father worse, yung anak pinaka-worse na talaga. Wala nang mga aksyon sa naghihirap na mga kababayan natin, sa nagmamahalan ng mga necessity needs. Walang aksyon guys. Tawa lang ng tawa. Tingnan ninyo, dahil sa katangahan ninyo, ginawa ninyong santo yung mga politiko, awayan sa Dilawan, awayan sa Marcos, kaya tayo pinagtawanan ng ating government. Guys, gising-gising din paminsan-minsan kung hindi ninyo naramdaman ang kahirapan. Kung wala kayong utak dahil zombie na kayo, gamitin ninyo yung pakiramdam ninyo. Yun lang ang advice ko sa ating mga mahihirap na mga Pilipino na umaasa na yayaman yung Pilipinas at tag 20 na lang yung bigas.